Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better ang News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, match up ng entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ang ating oras, 5 minuto makalipas ang 3:00 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Promdi. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Promdi kasama si Kises Habson. DZRH Balita Promdi. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Pilipinas, ito ang programang Balitang Promdi ngayong araw ng Martes, April 21, 2026. Sa ating headlines, Mega oil price rollback aarangkada na ngayong araw. Balitang Promdi. 10 pisong taas pasahe sa jeepney hinihirit ng grupong Piston. Balitang Promdi. Lingguhang energy saving campaign inilunsad ng Department of Energy sa gitna ng krisis. Balitang Promdi. At pagpapauwi kay dating Congressman Zaldico, pinabibilisan na ni Pangulong Marcos. Balitang Promdi. Trust at performance rating ni PBBM tumaas. Performance rating ni VP Sara bumaba. Balitang Promdi. Official calendar para sa school year 2026 to 2027 inilabas na ng DepEd. Klase magsisimula sa June 8. Balitang Promdi. At Maynilad pinagmumulta ng mahigit 54 million pesos ng MWSS. Balitang Promdi. At 4 na dayuhan arestado sa pagkulong ng Pinay workers sa Pasay City. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita sa programang Balitang Promdi. Sa ngalan po ni Kise Sabson, ako ang inyong makakasama, Ara Espiritu. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa detalye ng ating mga balita, epektibo na po ngayong araw ng Martes ang panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Inaasang maglalaro sa 80 pesos and 6 centavos hanggang 111 pesos and 76 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel sa Metro Manila ngayong araw dahil po yan sa tapyas na 24 and 94 centavos kada litro. Tinataya namang papalo sa 72 pesos and 59 centavos hanggang 104 and 49 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina dahil naman po yan sa 3 pesos and 41 centavos na rollback. Nasa 2 pesos naman ang matatapyas sa kerosene kaya posibleng maglaro sa 147 and 35 centavos hanggang 163 pesos and 69 centavos ang presyo naman po ng kada litro nito. Ang naturang rollback ay nakabatay po sa itinakdang price adjustment ng Department of Energy, alinsunod po yan sa Executive Order 110 na nagpapahintulot sa pamahalaan na pansamantalang diktahan ang presyo ng petrolyo sa harap ng nararanasang krisis. Samantala, nilinaw naman ng DOE na ang naturang tapyas presyo ay minimum lamang. Ibig sabihin po ay maaari itong dagdagan ng mga kumpanya ng langis pero hindi nila maaaring bawasan. Balitang Promdi. Sa iba pang balita, bukod po sa tapyas presyo sa mga produktong petrolyo,
Magpapatuloy naman po ang pamamahagi ng fuel subsidies at ang pagpapatupad ng fare discounts hanggat nananatiling mataas ang presyo ng langis. Ayon po kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi ititigil ng pamahalaan ang implementasyon ng mga inisyatiba na layong maibsan ang epekto ng nararanasang oil crisis. Pagtitiyak ng Pangulo, tuloy ang pagtulong ng gobyerno sa publiko at sa katunayan ay naghahanap pa ang administrasyon ng mga karagdagang hakbang na makatutugon sa kasalukuyang sitwasyon. Giit po ni PBBM, ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng posibleng aksyon para makapag-adjust at matulungan lalo na ang mga pinaka-apektadong sektor. Balitang Prompty! Hindi tumuloy si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pag-inspeksyon sa pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda para naman po yan sa mga Transportation Network Vehicle Service o TNVS drivers. Ito ay makaraang magpahayag ng pagkadismaya ang ilang benepisyaryo dahil sa umano'y mga aberya sa distribusyon ng cash assistance, gaya na lamang po ng mahabang pag-aantay o matagal na pag-aantay sa pila at kawalan ng pangalan sa listahan ng ilan sa kanila. Kabilang po sa mga lubang na dismaya ang isang 59 years old na Grab driver na umano'y naghintay ng matagal sa pila ngunit bigong makatanggap ng ayuda dahil wala sa listahan ng DSWD ang kanyang pangalan kahit isa siyang lehitimong Grab driver simula pa taong 2016. Kwento pa nito, 4 na beses na siyang nagtungo sa payout ngunit hindi pa rin siya napabilang sa mga benepisyaryo. Samantala, ipinanawagan din ng grupo ang pansamantalang pagsuspende sa buwis sa langis na nila'y totoong makatutulong para sa mga tulad nilang mahirap at pinaka-apektado ng krisis. Balitang Prompty! Labas muna po tayo ng himpilan. Punta po tayo sa Western Visayas. Ito, 2 raw po ang patay at 6 ang sugatan sa banggaan ng motorsiklo at pick-up sa Pasig City sa Iloilo. Pakinggan natin ang report ni Jocelyn Maque. Dead on arrival sa ospital ang driver at angkas na motorsiklo matapos mabangga ng pick-up sa barangay Aglalana, Pasig City. Sinabi ni Police Staff Sergeant Lenny Rose Piamonte, spokesperson ng Pasig City Police Station, mula sa Pontevedra, Capiz, ang 20 anyos na driver ng pick-up at papunta sa Iloilo City dahil meron siyang klase. Biglang lumiko papunta sa gilid ng kalsada ang pick-up dahil sa nawalan di umano ng kontrol sa manibelang driver kaya nabangga nito at naipit ang motorsiklo na nasa kanyang unahan. Maliban dito, kasama rin sa nabangga ang tricycle kung saan nasugatan ang driver at 5 pang bystander kasama ang 2 taong batang babae at 3 taong batang lalaki. Sumuko naman sa mga pulis ang driver ng pickup. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty! Salamat, Jocelyn Maque. Sa iba pa nating mga balita, gobyerno na ang magdidikta ng minimum rollback at maximum hike sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, sa ilalim ng Executive Order No. 110, binigyan ng pamahalaan ng kapangyarihan para magtakda ng presyo. Ibig pong sabihin, kailangang sundin ng mga oil company ang kekwenteng bawas o dagdag presyo sa petrolyo ng pamahalaan sa gitna ng National Energy Emergency. Nagbabala naman po si Garin na kung hindi susunod ang mga kumpanya ng langis, mag-i-issue ang DOE ng show cause orders at nanganganib pa ang permit ng mga ito. Sapul din ang lalabag na oil companies sa criminal penalties, kabilang po ang 3 buwan hanggang 1 taong pagkakakulong at multa na aabot ng 50,000 pesos o mula 50,000 pesos hanggang 300,000 pesos. Balitang Prompty! Ang ating pong oras, 15 minuto na makalipas ang 3:00 ng umaga. Patuloy po tayo sa ating balitaan. Nakaselyo naman po ng 21,000 metric tons ng liquefied petroleum gas o LPG ang Pilipinas mula sa Estados Unidos. Ito po ang inanunsyo ng Department of Energy o DOE matapos makasecure ang Philippine National Oil Company ng nasabing supply na magsisilbing pandagdag sa kasalukuyang reserba ng bansa.
Inaasang darating ang naturang kargamento sa pagitan ng May 20 hanggang May 31 ngayong taon. Sa pinakahuling datos po ng Department of Energy nitong April 17, nasa 40 araw pa ang itatagal ng supply ng LPG sa bansa. Balitang Prompty! Inilunsad naman po ng Department of Energy o DOE ang isang bagong lingguhang kampanya na layong hikayatin ng publiko na magtipid sa kuryente kahalintulad ng Earth Hour. Sa ilalim ng programang Oras Natin sa Efficiency o One Campaign, hinihikayat po ang publiko at iba pang organisasyon na patayin ang mga hindi kailangang ilaw at tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tuwing Sabado mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Layunin ng hakbang na maipakita na malaki ang matitipid sa kuryente kapag sabay-sabay na nagtitipid ang publiko. Sinabi naman po ni Patrick Aquino, ang direktor po ng DOE Energy Utilization Management Bureau, na makikipagtulungan sila sa pribadong sektor at mga paaralan para palawakin pa ang kampanya. Partikular na rito ang paghikayat sa business sector, kabahayan at non-governmental organizations na makiisa sa One Campaign. Balitang Prompty! Samantala, inilunsad naman po ng GCash ang kanilang mga bagong programa upang makatulong sa pagpapagaan ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino, tulad na lamang po ng zero transaction fees para sa mga transaksyon sa Middle East, libreng health insurance, libreng offline cash-in, at 50% discount sa pamasahe sa MRT3. Una nang pinalawig ng GCash ang zero transaction fees papunta at mula sa Middle East hanggang April 30 ngayong taon, upang maibsan ang pinansyal na pasanin ng mga OFW at kani-kanilang mga pamilya. Bukod dito, nag-aalok din po ang GCash ng libreng over-the-counter cash-in hanggang 8,000 pesos kada buwan sa piling partner outlets sa buong bansa na inaasang makatutulong lalo na sa mga commuter at driver na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Kabilang po sa mga maaaring pag-cash-inan ang Pure Gold, Palawan Pawn Shop, Lawson, SM, mga istasyon ng MRT, Uncle Jan's at Robinsons, pati na rin ang iba pang payment partners. Dahil sa zero fees at real-time na pagpasok ng pera sa wallet, mas napapadali nito ang pag-manage ng pang-araw-araw na gastusin ng mga Pilipino. Bilang dagdag proteksyon, nagbibigay rin po ang GCash ng libreng health insurance sa mga kwalipikadong user sa bawat pagbili ng prepaid load, sa pamamagitan naman po yan ng G-Load. Kabilang sa benepisyo ang 10,000 coverage para sa accidental health na maaaring umabot sa 30,000 pesos, 500 pesos hanggang 2,500 pesos kada araw naman na income assistance kapag na-ospital dahil sa sakit o aksidente sa loob ng 5 araw, at 10,000 pesos na disablement benefit. Samantala, maaari ring i-avail ng mga commuter ang 50% discount sa pamasahe sa MRT3 sa pamamagitan ng GCash app. Alinsunod po yan sa ipinatutupad na inisyatiba ng Department of Transportation simula noong March 23, 2026. Pagtitiyak po ng GCash, patuloy nitong babantayan ang sitwasyon sa Middle East at iba pang salik na nakaaapekto sa gastusin ng mga Pilipino upang matukoy kung kinakailangan pang palawigin ang mga nasabing programa kasabay ng layuning gawing mas abot kaya, accessible at maayos sa mga pinansyal na transaksyon sa bansa. Balitang Prompty! Ang ating pong oras, 3:19 ng umaga. Labas po tayo muli ng himpilan, punta po tayo sa Eastern Visayas. Ito po, isang minor de edad na miyembro umano ng NPA nasawi sa engkwentro sa Yabong, Samar. Pakinggan natin ang report ni RH32, Jimmy Angay-Angay. Isang minor de edad na miyembro umano ng New People's Army NP ang nasawi sa engkwentro laban sa tropa ng pamalaan sa Yabong, Samar. Ayon kay 8th Infantry Division ng Philippine Army spokesperson Captain Christopher Tataro, kinilala na sawi na rebelde si alias John Paul, 17 anyos. Batay sa impormasyon na recruit umano ito sa armadong grupo nung siya ay 13 taong gulang pa lamang. Naganap ang engkwentro sa sagsagan na pinagting na operasyon ng militar laban sa mga natitira pang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Eastern Visayas. Muling nanawagan ang militar sa
sa mga magulang at komunidad na bantayan ang kanilang mga anak laban sa illegal na pagre-recruit ng mga armadong grupo. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si Ars32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Salamat, Jimmy Angay-Angay. Sa iba pa nating mga balita, humirit naman po ng 10 pisong taas pasahe sa jeepney ang grupong piston sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sa inihaing petisyon ng Transport Group, iginiit nitong hindi sapat ang rollback sa krudo, kabilang ang halos 25 pesos na bawas presyo sa kada litro ng diesel ngayong araw. Sabi po ni Piston National President Modi Floranda, hindi sapat ang rollback para mabawi ang gastos sa operasyon dahil halos 200 pesos hanggang 300 pesos na lamang ang naiuuwi ng mga driver araw-araw kahit pa bumabiyahe sila ng 12 hanggang 18 oras. Kung mapagbibigyan, aakyat na sa 23 pesos ang minimum na pasahe sa mga traditional na jeepney mula sa kasalukuyang 13 pesos. Balitang Prompty. Sa usapin naman po ng palitan ng piso kontra dolyar, ito po, maganda ang naging simula ng palitan ng piso kontra dolyar ngayong linggo. Ayon po sa Bankers Association of the Philippines, nagsara sa 59 pesos and 97 centavos ang halaga ng piso kada US dollar kahapon araw ng Lunes. Mas malakas ito kaysa sa 60 pesos and 35 centavos na naitala nitong Biyernes. Balitang Prompty. Sa iba pang mga balita, tinatrabaho na ng gobyerno ang pagpapauwi kay dating Congressman Zaldico sa bansa upang mapanagot sa mga kinasasangkot ang issue sa flood control scandal. Ayon po kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., nananatili sa kustodiya ng Czech Republic si Ko at ginagawa ng mga hakbang para maibalik ito sa bansa. Inatasan na umano ng Pangulo ang Department of Justice at ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ng pakikipag-ugnayan sa Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat. Sinabi din po ng Presidente na magpapadala ng high-level coordination team upang tutukan ang pagpapauwi kay Ko dahil mangangailangan ng sapat na panahon upang mapauwi ito sa Pilipinas. Balitang Prompty. Hindi dapat dahan-dahanin ng gobyerno kundi dapat bilisan ang pag-aksyon para mapauwi agad si dating Congressman Zaldico. Ito naman po ang sinabi sa DZRH News ni Attorney Domingo Cayosa, former President ng Integrated Bar of the Philippines. Ayon po kay Cayosa, mapapauwi naman si Ko kung gugustuhin talaga ng pamahalaan dahil aniya, nasa pamahalaan na ang bola kaugnay sa usaping ito. Idiniin niya na ang pagpapauwi kay Ko ay simbolo kung gaano kaseryoso ang administrasyong Marcos na labanan ang korupsyon sa Pilipinas. Dagdag pa ni Cayosa, prioridad dapat ng pamahalaan na siguraduhing ligtas si Ko na makauwi sa bansa dahil na rin sa dami ng idinawit nito sa maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Balitang Prompty. Sa oras nating 24 na minuto makalipas ang alas 3 ng umaga, punta naman po tayo sa Eastern Samar. Ito, isang negosyante raw po ang naaktuhan ng pulis na naghahakot ng buhangin sa isang coastal area dyan po sa bayan ng Arteche. Pakinggan po natin ang report ni RH34 Jean Galit Bantayan. Inaresto naman ng pulis sa Arteche Eastern Samar ang isang negosyante ng maaktuhan na naghahakot ng buhangin sa isang coastal areas ng Barangay Tangbo na naturang bayan na walang kaukulang permit. Ayon sa PNP ng Arteche, ito ay malinaw na paglabag ng Philippine Mine Act. Ang negosyante inaresto ng Arteche Police sa panguna ni Police Captain Louie Gorgunya, Acting Chief of Police at Eastern Samar Provincial Intelligence Unit. Ang naaresto kinilala na si alias Umar, 35 taong gulang, residente ito ng Barangay Tangbo na naturang lugar ng Arteche Eastern Samar. Ang nasabing negosyante na naaresto at ang mga
mga nakumpisang ebidensya ay dinala sa Arteche Municipal Police Station para sa tamang disposisyon, samantala haharap sa karampatang kaso ang nasabing negosyante. Ang pagkakaaresto naganap dahil sa pagre-report mismo ng komunidad. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, Arts 34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi! Salamat Jane Galit Bantayan. Sa usapin pa rin po patungkol sa kaso ni Zaldico. Ito po, posibleng ipa-deport si dating Congressman Zaldico sa Portugal at hindi sa Pilipinas. Ayon po sa mga legal expert, sakaling magpasya ang Czech Republic bilang country of origin ni Ko ay maaring sa Portugal i-turn over ang dating mambabatas kung saan mayroon itong alternative passport. Paliwanag ng mga eksperto, maaring ipa-deport si Ko sa Pilipinas kung isa pa rin siyang legal na Filipino citizen kahit na-revoke ang kanyang Philippine passport. Ngunit kung hindi na legal na Pilipino si Ko at ngayon isa ng Portuguese citizen, ay hindi siya pwedeng basta-basta na lamang ipa-deport sa Pilipinas dahil walang obligasyon ang bansa na tumanggap ng isang non-citizen. Nangangahulugan na sa Portugal ipa-deport ang dating mambabatas bilang ito ang kanyang country of citizenship. Gayunman, kung may dual citizenship umano si Ko ay mamimili ang deporting state sa dalawang bansa, ngunit sa proseso, ipili nito ang bansa kung saan may valid passport o travel document ang ipadedeport na individual. Balitang Promdi! Sa ating pong oras, 3:27 ng umaga, tiniyak naman po ng pambansang pulisya ang kahandaan at transparency sa pagproseso kay dating Congressman Zaldico matapos itong maaresto sa boundary ng Czech Republic at Germany. Ayon po kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nakikipag-ugnayan na ang Directorate for Intelligence sa mga police attaché sa Europa na sila namang kokonekta sa embahada para makuha ang dating mambabatas. Mapunta na sa kustodiya po ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Dadalhin naman po si Ko sa Campo Crame kung saan siya ibubuking, kukuhanan ng mugshot at isasalang sa medical procedure bago iharap sa Sandigan Bayan. Paliwanag ni Tuanyo, ang Sandigan Bayan ang magtatakda ng piitan ng akusado pero hindi po kasama rito ang PNP Custodial Facility na nananatiling under renovation. Balitang Promdi! Samantala, nag-deliver ng 299 milyong pesos na kahon ng pera si Monica Ocampo Santos, ang liaison officer ng SYMS Construction sa isang opisyal ng DPWH. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan, ibinunyag ni Ocampo Santos na personal niyang inihatid ang pera sa opisina ni Bryce Hernandez na nooy Assistant District Engineer. Ayon po kay Ocampo Santos, ang naturang halaga ay may kinalaman sa 5 government projects na nakuha umano gamit ang lisensyang ipinahiram kay Hernandez. Sinabi rin ni Ocampo Santos na kabilang sa kabuang 299 million pesos, ang 74 million pesos na umano'y bahagi ng 92.8 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Samantala, kwinestyon naman ng kampo ni Hernandez ang kredibilidad ng testigo na tinutulan ng prosekusyon. Patuloy po ang pagdinig sa kaso kaugnay ng alegasyon ng katiwalian. Balitang Promdi! Labas po tayo muli ng himpilan, punta po tayo sa La Union. Baril at mga iligal na droga na kumpiska po sa bahay ng isang high-value target drug suspect sa bayan ng Caba. Pakinggan natin ang detalye mula kay RH38 Freddy Fajardo. Arestado ang isang high-value target drug suspect sa sinigawang pagsisilbi ng search warrant sa bayan ng Kabalalawigan ng La Union na nagresulta ng pagkasamsam ng baril at illegal na droga at pagkaaresto sa suspect. Batay sa ulat ni Caba OIC Chief of Police Captain Willie Maglaya, ang akusado ay isang 42 anyos na lalaki may asawa, high-value target, walang trabaho at residente ng Barangay Santiago Sur, Caba, La Union. Ang operasyon ay sinagawa ng pinagsanib na puwersa ng Caba Municipal Police Station kasamang iba pang
ang law enforcement unit alinsunod sa umiiral na batas at wastong pamamaraan sa pagpapatupad ng search warrant. Na-recover sa lugar ang 1 gramo ng hinihinalang shabu na may street drug price sa 6,800 pesos at isang kalibre 38 balat mga bala. Ang suspek ay kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya para sa kulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591, an act providing for comprehensive law on firearms and ammunition. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo Aris 30 tag-uulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Balitang Prompty! Maraming salamat, Freddy Fajardo. Patuloy po tayo sa ating balitaan. Aarangkada na bukas, araw ng Miyerkules, ang ikalawang pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa naturang pagdinig, partikular na tatalakayin ng komite ang mga hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang Pangulo. Ayon po kay panel chairperson Representative Jervil Luistro, asahan na ang mas maigting na investigasyon ng komite base sa mga nakuha nitong tax, corporate at financial intelligence records ng BICE. Kasama rin po sa pagbabasehan ng mga income tax returns ni VP Sara at ng kanyang asawa na si Attorney Manasseh Carpio. Paliwanag po ni Luistro, mahalagang suriin din ang pinansyal na record ni Carpio dahil sa prinsipyo ng conjugal property kung saan ang kinikita ng mag-asawa ay itinuturing na magkasama o shared income. Upang hindi malabag ang bank secrecy law, kinumpirma ni Luistro na hindi sila nagsabpina ng mga opisyal o record mula sa mga bangko at sa halip ang hiningi ng komite ay ang mga ulat mula po yan sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC upang masuri ang daloy ng pera nang hindi direktang binubuksan ang mga protected bank account. Sa darating pong hearing, pagbabanggain ng mga mambabatas ang mga dokumento mula sa AMLAC, SALN ni VP Sara at ang mga audited financial statements ng mga negosyanteng iniuugnay sa pamilya Duterte. Samantala, inaasahan ding dadalo si dating Senator Antonio Trillanes IV bilang testigo matapos itong isabpina ng komite. Balitang Prompty! Sa ating pong oras na 3:32 ng umaga, pagbati po sa mga nakatutok sa DZRH, sa radyo, telebisyon, gayon din sa ating Facebook at YouTube Live. Patuloy po tayo sa ating balitaan. Umabot na po sa 448 million pesos ang pinababalik ng Commission on Audit o COA kay Vice President Sara Duterte. Kasunod po ito ng bagong disallowance ng COA na may petsang March 31, 2026 na sumasaklaw sa 375 million pesos na confidential funds. Bukod pa ito sa 73 million pesos na disallowance noon namang 2022 confidential funds. Bukod po sa Vice Presidente, inatasan din na magsauli ng pondo sina Special Disbursing Officer Gina Acosta, Chief Accountant Julieta Villa del Rey, at si Colonel Raymond Dante La Chica na dating Security Chief ni VP Sara. Ilan po sa findings ng COA, ang questionableng paghawak ng cash advances, pagkabigong patunayan ng confidential operations at hindi maipaliwanag na release ng pondo mula sa hindi otorisado ng mga individual at iba pa. Balitang Prompty! Punta naman po tayo sa Central Luzon. Ito po, may 3 mangingisda raw po ang naaresto sa Pilar, Bataan dahil sa illegal fishing. Pakinggan po natin ang report ni RH37, Danny Kumilang. Danny! Nahuli ang 3 mangisda sa sinigawang anti-illegal fishing operation ng Pilar Municipal Police Station, katuwang ang Bantay Dagat at Philippine Coast Guard bandang alas 9:45 ng umaga nitong April 2026 sa Barangay Landing, Pilar, Bataan. Kinilala ang mga inaresto na may edad na 58, 51 at 59 pawang residente ng Limay, Bataan. Ayon sa ulat, nilabag na mga ito ang Municipal Fisheries Ordinance number 03/2020 kabilang ang paggamit ng fine mist net, aktibong fishing gear at hindi otorisadong pangisda sa municipal water. Dinala ang mga suspect sa impilan ng pulisya para sa dokumentasyon at koordinasyon sa Municipal Treasury ng Pilar para sa pagbabayad ng multa.
Nakumpiska rin ang mga ipinagbabawal na lambat na nagkakalaga ng 9,500 pesos. Dani kumilang RH37 DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi! Maraming salamat, Dani Kumilang. Samantala, trust at performance rating ni PBBM tumaas. Performance rating naman ni VP Sara bumaba. At official calendar para sa school year 2026 to 2027 inilabas na ng DepEd. At Maynilad, pinagmumulta po ng mahigit 54 million pesos. Habang 4 na dayuhan naman ang arestado sa pagkulong ng Pinay worker sa Pasay City. Yan at ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng programang Balitang Promdi sa ating oras 3:36 in the morning. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Muli pong nagbabalik ang programang Balitang Promdi sa ating oras na 3:39 ng umaga. Muli po, pagbati po sa mga nakatutok sa DZRH. Ngayong Tuesday morning, patuloy po tayo sa ating balitaan. Mariin pong itinanggi ni Senate President Tito Soto III na nagkaroon ng caucus sa Senado sa harap ng potensyal na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag po ni Soto, inimbita niya lamang sa isang dinner ang ilan sa mga kasamahan niya sa mayorya para i-brief tungkol sa impeachment case ni VP Sara oras na umabot ito sa Senado para sa trial. Gayunman, hindi aniya ito formal caucus kundi simpleng dinner lamang kung saan nagkaroon sila ng palitan ng mga ideya
at kanilang mga expectations sa pag-usad ng impeachment. Pagtitiyak ng Senate President, mananatiling impartial ang kapulungan lalo't wala pa namang naisusumiting mga ebidensya ang House Prosecutor sa Senate Impeachment Court. Sa hiwalay naman pong pahayag, kinumpirma po ni Senator Win Gatchalian na nagkaroon nga sila ng informal briefing ngunit hindi umano ito nakasentro lamang sa impeachment kundi sa usapin din ng committee report ng Blue Ribbon, gayon din po sa LADAC bills at iba pang mga nakabinbing na panukala. Balitang Prompty! Tumaas naman po ang performance at trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. habang bumaba naman ang performance rating ni Vice President Sara Duterte. Batay po sa pinakahuling survey ng Octa Research, umakyat sa 55% ngayong unang quarter ng 2026 ang performance rating ng Pangulo mula sa dating 51% noong huling quarter ng taong 2025. Nasa 50% naman ang nasihan sa performance ni VP Sara sa first quarter ng taon, mas mababa kumpara sa 54% noong fourth quarter ng 2025. Pagdating naman po sa trust rating, 54% sa mga respondent ang nagsabing nagtitiwala sila sa presidente, mas mataas po yan kumpara sa 48% noong huling quarter ng 2025. Tumaas din ang trust rating kay VP Sara sa 55%, mas mataas po yan kumpara sa 53% noong fourth quarter ng nakaraang taon. Isinagawa po ang naturang survey mula March 19 hanggang March 25 sa 1,200 respondents sa pamamagitan ng face-to-face interview na may margin of error na plus-minus 3%. Balitang Prompty! Ito sa usapin naman po ng mga major infra projects. Pinamamadali na po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagpapatupad ng malalaking proyekto sa infrastruktura sa Western Visayas bago sumapit ang taong 2028. Ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, binibigyang prioridad ng pamahalaan ang mga estratehikong pamumuhunan na may direktang epekto sa ekonomiya, partikular na po sa sektor ng turismo at agrikultura. Kabilang sa mga naturang proyekto ang Panay-Guimaras 138 kV Interconnection Project, gayon din po ang Nabas-Katiklan-Boracay Transmission Line. Kasama rin ang bagong terminal sa Katiklan Airport, Boracay Circumferential Road, rehabilitasyon ng Uyungan Bridge sa Miagaw sa Iloilo at pagpapalawak ng Dumangas Port sa Iloilo. Bukod pa rito ang Panay-Guimaras Negros Inter-Island Link Bridge, Panay Eastwood Road o East-West Road, Panay Railway System at ang Iloilo-Capiz-Aklan Expressway. Target pong matapos ang karamihan sa mga nasabing proyekto sa loob ng termino ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. para masiguro ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng Western Visayas. Balitang Prompty! Ito po kung kanina binalita nga po natin na absent si PBBM o hindi po ito tumuloy sa pag-inspeksyon sa distribusyon ng ayuda para sa TNVS drivers. Ito personal naman po niyang sinilip ang implementasyon ng service contracting program ng Department of Transportation, partikular na po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Araneta Center Bus Terminal sa Cubao. Sa ilalim po ng nabanggit na programa, babayaran ng mga operator o driver ng 30 pesos sa kada kilometro na kanilang binabiyahe para sa traditional jeepney, 40 pesos po para sa modern jeepney at 100 pesos naman sa kada kilometro para sa mga bus. Bilang kapalit, magbibigay po ang mga ito ng 20% discount sa mga pasahero at 40% naman na discount sa pasahe para sa senior citizens, PWDs at mga estudyante. Sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang service contracting program ay bahagi pa rin ng mga pamamaraan ng pamahalaan para matulungan ang mga pinaka-apektadong sektor ng pagtaas ng presyo ng langis. Balitang Prompty! Ito po para sa mga magulang. Ito, kailangan na namang ihanda ang bulsa.
para sa school supplies, sa mga pabaon, araw-araw na pabaon sa mga estudyante dahil kasado na po sa June 8 ang pagsisimula ng school year 2026 to 2027 sa ilalim po yan ng bagong 3-term school calendar na inilabas ng Department of Education. Ayon po sa DepEd, magtatagal ang school year hanggang April 8 ng susunod na taon kung saan sasaklawin nito ang Term 1 hanggang Term 3. Giit po ng kagawaran, layo ng naturang calendar reform na ma-maximize ang instructional time, suportahan ang mas tuloy-tuloy na pagkatuto ng mga mag-aaral at paigtingin ang implementasyon ng Academic Recovery for Accessible Learning o ARAL program. Nakaangkla rin nila ito sa 8-point socio-economic agenda ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., gayon din po sa 5-point reform agenda ng ahensya. So, kung magsisimula sa June 8, bakasyon na ba ng mga estudyante? Balita ko sa ibang mga school, recognition pa lamang. So, kung pasukan na sa June 8, meron na lamang silang almost a month na bakasyon, ano? Pero ito nga po, paliwanag po ng DepEd, ang pag-shift sa 3-term system ay bilang tugon sa mga pagkaantala sa klase na nauuwi sa kakulangan ng pagtuturo, tambak na workload ng mga guro, at mababang learning engagement, partikular ng mga vulnerable na estudyante. Balitang Prompty! Samantala, 3:46 ng umaga, naniniwala naman po si bagong Tourism Secretary Dita Angara Mathay na ang turismo ay mananatiling mahalagang haligi ng inclusive economic growth. Ayon po kay Secretary Dita, responsibilidad ng DOT na siguruhing may pangkabuhayan, matatag na mga negosyo at maraming oportunidad sa bawat komunidad. Sa isinagawang pagpupulong sa DOT Central Office sa Makati City, tinalakay po nila ang mga priority program at proyekto, gayon din ang mga inisyatiba para palakasin ang pamumuhunan sa turismo. Bago po ang naturang pulong, nagtipon din po ang mga miyembro ng DOT Executive Committee para ilatag ang malinaw na layunin, maayos na koordinasyon at matatag na pamumuno sa loob ng kagawaran. Sabi po ni Mathay, umaasa siya sa patuloy na profesionalismo, dedikasyon at pagpupursige upang suportahan ang turismo sa bansa at mga umaasa rito para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Balitang Prompty! Ito po, dumating naman po sa opisina ng Department of Justice kahapon ang magkapatid na Senator Mark at Camille Villar upang sagutin ang reklamo ng Securities and Exchange Commission. Nagsumite po ng counter affidavit ang magkapatid na Villar para depensa ng kanilang pag-aaring kumpanya na Villar Holdings Corporation. Ayon po sa SEC, sangkot umano ang higanteng kumpanya sa market manipulation, insider trading at misleading disclosure. Balitang Prompty! Sa iba pa nating balita, pinagmulta po ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS Regulatory Office ng mahigit 54 million pesos ang Maynilad. Dahil po ito sa matagal at paulit-ulit na water service interruptions sa ilang bahagi ng Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque sa Metro Manila at Imos at Bacoor City sa Cavite noong Marso. Ayon po sa MWSS, mahigit 165,000 na customers sa southern portion ng West Concession Area ang makikinabang sa naturang rebate. Bawat apektadong customer ay dapat makatanggap ng mahigit 327 pesos na rebate bawat account at ibabawas po ito sa darating na May billing period. Balitang Prompty! Target naman po ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na mag-deploy ng mga bagong Aircraft Rescue and Firefighting o ARFF vehicles sa mga regional airport para sa mas pinaigting na emergency response capabilities. Ayon po sa CAAP, kasado na ang deployment ng ARFF vehicles sa Bicol International Airport, gayon din po sa mga paliparan sa Butuan, Siargao, Busuanga, General Santos at sa Tacloban.
Ang bawat ARFF vehicle ay mayroong advanced firefighting systems, kabilang po ang 12,500 liter na water tank, 250 kilos ng dry chemical powder at 1,750 liters ng aqueous film forming foam para sa mabilis at epektibong pagtugon sa aviation-related emergencies. Una po rito na ipadala na ng kaap ang Oshkosh Striker 6x6 fire truck sa Lawag International Airport, gayon din po sa Puerto Princesa International Airport nito lamang weekend. Bahagi po ito ng paunang yugto ng ARFF Modernization Program ng kaap na layong makapag-deploy ng 46 units at 16 vehicles ngayong taon. Balitang Prompty! Mainit na tinanggap ng India si South Korean President Lee Jae-myung sa kauna-unahang state visit nito sa New Delhi. Layunin po ng pagbisita na paigtingin ang ugnayan ng dalawang bansa sa teknolohiya, kalakalan at seguridad sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon po sa Ministry of Foreign Affairs ng India, tinalakay sa naging pagpupulong ni President Lee at Prime Minister Narendra Modi ang shipbuilding at pagpapalakas ng maritime cooperation. Kasama rin po sa mga napag-usapan ng dalawang lider ang tungkol sa artificial intelligence, semiconductors at critical and emerging technologies para sa hinaharap. Bukod pa rito, tinalakay din ng dalawang lider ang kooperasyon para sa kapayapaan sa Korean Peninsula at sa buong rehiyon sa gitna ng global economic crisis na epekto ng sigalot sa Middle East. Balitang Prompty! Tinatayang aabot sa 17,000 na sundalo ang lumahok po sa taunang balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos matapos ang formal na pagsisimula ng sanib-perasang pagsasanay ng dalawang bansa. Tampok sa ika-41 balikatan exercises ang iba't ibang military exercise gaya ng live fire at sinking exercise kung saan palulubugin ang decommissioned ng BRP Quezon. Inaasang ibibida rin ng Japan Self-Defense Force ang kanilang kakayahan sa ground-to-surface missile firing at ang paggamit ng Amerika ng M142 High Mobility Artillery Rocket System na ginamit din po sa katatapos lamang na salaknib exercise. Sa pamamagitan ng nasabing sanib-persang pagsasanay, hahasain ang kasanayan at kakayahan ng mga sundalo sa pagharap sa iba't ibang hamon, mapalangit, lupa, dagat at maging sa cyber domain. Balitang Prompty! Samantala, to the rescue naman po ang Black Hawk helicopter ng Philippine Air Force para maapula ang grass at forest fires sa Homonhon Island sa Guian sa Eastern Samar. Pinalipad ng Philippine Air Force ang S-70I Black Hawk helicopter bilang bahagi ng firefighting operations ng Tactical Operations Group 8 sa ilalim po yan ng Tactical Operations Wing Central. Gamit ang heli bucket system ay ilang beses na nagpakawala ng tubig ang Black Hawk sa mga lugar na apektado ng grass at forest fire. Balitang Prompty! Ito po yung nag-viral sa social media. Inisyuhan na po ng show cause order ng Land Transportation Office ang vlogger, driver at rehistradong may-ari ng isang sasakyan na sangkot sa viral video sa social media kung saan makikitang hinahabol ng isang gasoline station attendant sa kahabaan ng Maharlika Highway sa Alakapan. Diyan po yan sa Cagayan ang isang sasakyan matapos umalis ng hindi nagbabayad. Kasunod po ito ng isinagawang investigasyon ng LTO Intelligence and Investigation Division kung saan lumalabas na pinaglaruan ng vlogger ang kanyang matandang empleyado sa pamamagitan ng naturang content. Ayon po kay LTO Chief Asek Lacanilaw, kahit pa-prank o para lamang sa content ito, hindi dapat paglaruan ang naturang empleyado at hindi tamang paghabulin ito sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ayan, sa mga nakatutok po sa television o sa ating Facebook at YouTube Live, mapapanood po ninyo yung sinasabi nga nating nag-viral na content. Sabi po nila Kanilaw, hindi ito nakatutuwa
at lalong hindi ito dapat tularan dahil ang paggamit ng sasakyan ay may kaakibat na pananagutan na gamitin ito ng may paggalang sa kapwa at sa batas. Samantala, inatasan na ang driver ng naturang sasakyan na isuko ang kanyang lisensya at kasalukuyan itong inasa ilalim ng 90 days na preventive suspension habang isinailalim na rin sa alarm status ang naturang sasakyan. Balitang Promvi! Ito para sa mga mahilig sa street food. Nagwagi po ang Chicken Inasal Barbecue at iba pang Filipino street food ng Judges Award sa 2026 YMCA Embassy Chef Showcase sa Ottawa sa Canada. Kinatawan po ni Chef David Vinoyas ang galing ng bansa sa pagluluto sa pagtatampok ng temang Street Corner Filipino Cuisine. Binigyang buhay ng entry ng Pilipinas ang mga paboritong pagkaing kalye na madalas makita sa mga kanto ng bansa. Sa ilalim ng titulong The Original Mang David's Barbecue, pinatikim ni Chef David ang Chicken Inasal Barbecue, Longganisa Barbecue, Pork Barbecue at atsara na pasok sa panlasa ng mga hurado. Naku, nakakatakam naman to. Ang taunang YMCA Embassy Chef Showcase ay isang mahalagang event sa Ottawa na naglalayong ipagdiwang ang kultural na pagkakaiba-iba sa pamamagitan ng pagkain. Balitang Promvi! Tiklo ang 4 na dayuhan makaraang ikulong ng mga ito ang kanilang Pinay workers sa isang bahay sa Pasay City. Ayon po sa Philippine National Police, nasagip nila ang biktima sa isang residential unit sa may FB Harrison Street sa Barangay 13 matapos nitong utusan ng isang driver na bumisita sa mga suspect na ipagbigay alam sa mga otoridad ang kanyang sitwasyon. Sa ulat po ng PNP, taong 2023 pa nagtatrabaho sa naturang mga dayuhan ang Pinay na biktima at kalaunay isinama siya ng mga ito sa bahay sa Pasay kung saan nakaranas umano siya ng pangmamaltrato. Hindi naman binanggit ng 43 years old na biktima kung gaano siya katagal ikinulong ng mga suspect, habang nasa kustodiya naman na ng pulisya ang mga naarestong dayuhan na nahaharap sa kasong illegal detention. Balitang Promvi! Ang ating pong oras, 3 minuto na lamang po bago mag alas 4 ng umaga. At dyan na po nagtatapos ang ating balitaan sa programang Balitang Promdi ngayong araw ng Martes. Pero bago po tayo tuluyang magpaalam, batiin muna natin ang mga nakatutok sa ating Facebook at YouTube Live. Unahin na natin dito sa ating YouTube. Pagbati po kay Tony Tupaz, good morning DZRH from Santa Ana, Manila. Good morning po. Pagbati rin po kay Arturo Peña, nakatutok naman po mula dyan sa Iloilo. Pagbati rin po kay Estrella Villegas, gayon din kay Renato Abad, good morning. Ito, present daw po siya lagi, nakatutok sa DZRH from Monday to Friday morning. Meron rin ho tayong Sabado-Linggo, ano? Anyway, batiin rin po natin ang mga nakatutok sa ating Facebook Live. Unahin ko na po ang aking mumi at papa na nakatutok from Bicol. Pagbati po kay Mumi Irene and Papa Hener Espiritu. Good morning din po sa always present. Ito si Becky Villanueva Tezuka. Pagbati po. Pagbati rin po kay Jomar Gillian Hayobo. Gayon din po kay Alan Francisco from Navotas. Good morning, DZRH from Roel Rogacion. Gayon din po kay RV Gutierrez, nakatutok naman po dyan sa Tayug, Pangasinan. Pagbati rin po kay Ricky Tabada, gayon din po kay Carmelo Limosnero. Ito, lagi rin hutong present si Loida Ibanez Sacramento, watching from Santa Rosa sa Laguna. Pagbati rin po kay Edna Mohal, watching po from Lebanon. Ito mga taga Libon Albay, watching po from Seoul, South Korea. Hello po kay Pete Satwito, maray na aldaw sa inyo gabos. At pagbati rin po kay Adelaida Diaz Figueroa from San Mateo, Rizal. Good morning din po kay Henry Escalante Doloan, gayon din kay Angelita Gonzalez at kay Aldi Idoron.
Isang oras na lamang po bago mag alas 4 ng umaga. Sa mga hindi po natin nabati, bawi ho tayo bukas. Ano ho? Muli ho, sa ngalan ni Kisa Sabson, ako ang inyong nakasama, Ara Espiritu. Susunod na pang programang Magandang Umaga Pilipinas, kasama naman si Kong Angel Palmones. Sa ating oras, exactly 4 in the morning. Number 1